lalaki ng mga karne. Ayun na ako nakakita ng ganito kalaki. We're excited to cook it. Look at that, our lovely kitty. Maaga pa nga lang, inaantok na naman itong alaga namin, kagaya ng kanyang amo. Are you sleepy? Good morning everyone! Ayan, happy Sunday! Update tayo sa mga nag-order sa atin ng mga MK bags. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, bali mga 6 boxes po ang ipapadala natin sa Pinas soon. So, sinusort na namin to kahapon. Bali, nag-hire po kami ng makasama namin na kano. Kano yung hinire ko, guys. And then, ito pa po yung mga iba na ibabalot pa natin yung iba. And then, i-double check ko pa yan sa notebook ko sa aking listahan kung tama ba yung mga orders nila. Double check, triple check talaga ang kailangan natin gawin. So, but before that, mag-grocery muna kami ni John, guys. At pupunta lang tayong Costco. Right, 1 cart for you, 1 cart for me. Okay. Pasok na tayo sa Costco. $6.69. Just 3. First one's 20, this is 24. Ah. Bacon, turkey. So, ilang minutes pa lang kaming umikot, guys, pero ito na po yung napamili namin. Bale, nasa $275 sana ang babayaran namin. Buti na lang meron akong reward. Kaya $116 na lang. Kasi palagi kasi kaming bumibili dito. Kaya may rewards ako. Pagkatapos naming mag-grocery ni John, sumaglit lang kami sa car wash. Hi! Ayan, paalis na naman kami ni John. Magsa-shopping na naman kami. Ang dami na naman kasing order. Ang dami na naman kasing sale ng bags. Kaya marami na naman akong binili. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po pamamasura ang inaatupag ko dito sa Amerika. Nagbebenta din po tayo ng mga bags sa mga kababayan natin sa Pilipinas. O, di ba? May pakinabang din tayo, no? Akala siguro ng iba kasi puro higa-higa lang ako dito sa Amerika kasi wala naman talaga akong trabaho. At saka ito lang yung mga pinagkakaabalahan ko, di ba? Para hindi naman tayo maburyong sa bahay habang si John ay nasa kanyang trabaho. Guys, ito na naman. Nagbagood na naman kami ni John. Ang hirap maglakad. Ang dami na naman naming napamili. Ang sarap! Ang sarap niyan, dear. Wow! Gumawa lang si John ng homemade sandwich para sa aming lunch. Yummy pa with bacon. Wow! Only a little bit. Okay. Wala ka, guys, ang sarap niyan. Oh! That's your new shopping cart. Wow! Ang sweet talaga ni John, binilhan niya ako. Nahihirapan kasi kami, guys, kapag nag-shopping kami ng maramihang bags. Hi guys! Today is Sunday, so it's dumpster day. Hala, naunahan tayo ng dumpster diver. Jackpot. Hala, jackpot siya sa kanyang nakuha, guys. She overslept. They're even talking to the owner. Beautiful houses. Very beautiful houses. Beautiful landscape. Ayan, oh. Kailan kaya tayo makapag dito? Oh, mga car pa nila. Beautiful. Tesla. Ayan, oh. Landscape pa lang talaga, guys. No, parang nakikita mo lang siya sa libro. Ito yung mga landscape na parang nakikita mo lang sa libro. Beautiful house. With a beautiful lake. Ayan. Sige lang, Johannes, pangarap ka lang muna ngayon at saka samahan mo rin ng konting sipag at dasal. Balang araw, titira ka din sa ganitong klase ng bahay at ganitong klase ng komunidad. Wala namang masamang mangarap, basta ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo. Balang araw, makakamit mo rin yung dreams mo.
Ayan, dito lang kami nag-iikot guys. Pero wala pala ngayon. Hindi sila masyadong nagtatapon ngayon. Okay, let's cook! So did you authorize anyone to make this order? For $400? No! Nakatanggap na naman si John ng mga scam na mga calls. Hindi talaga yan sila nawawala. Kahit na i-report mo yan sila guys, no? Lalo pa rin silang dumadami. Johannes, sana ang beer ko! Saglit! Saglit! Tagal mo! Tagal mo. Oh! Lumpia for merienda! Wow, look at that. Sarap nito. Kumakain ka na? Hindi ka pa nagbi-bless sa akin. Bless first, bless. Bless first. Bless. Daddy John, bless, bless. Okay. Kitty Province. Wow, lots of chicken shumai. Maybe we're gonna have chicken shumai tonight. What's in the other bag? Kakarating lang ni John guys, galing sa work at ito yung mga dala niya. Alam niyo, kapag dumarating yan si John, ayan, sinusugat kaagad yan siya ng aming alagang pusa. Dala ni John, oh. Wow, we have salad. We have broccoli. Ooh. Wowie. Publix. Kasi si John. Ang ating medication. You want salad? Maybe. Magluluto lang ako ng siomai. May dala si John ng siomai. Ang dami nang binili ni John ng siomai. So, ubusin ko na lang po lahat. Paborito talaga lang. Meron din siyang mga dala dito. May salad. Meron siyang dalang salad. Tapos, di kasi ako pwede dito sa shrimp. Grilled shrimp. And then, meron din siyang, ayan, corn and broccolini with eggplant ata ito, guys. Yan yung dinner ng kanyang boss ngayon. Ayan. So, mga 15 minutes, I think. Check natin, guys, kung luto na. 160 daw sabi ni John. Masura na naman kami ni John guys. At tignan ninyo, napakalaking chocolate bunny. Kaso nga lang parang nalanay naman siya. Uy, sayang. Good morning guys. It's another beautiful morning here in Florida. It's time is it? What day is today? Wednesday. Today's Wednesday. Papunta kami ngayon sa isang beef factory. So there's no like retail store that I'm aware of. It's all very business-like warehouse. Nandito na tayo ngayon sa factory. I wanna pee. So nandito na kami. Hindi lang namin sure kung saan yung entrance. Nandito tayo ngayon sa Bush Brothers, ayan, Provisions Company. Isa sila sa pinaka malaking supplier ng mga meat dito sa Florida. At mapalad kami dahil makakausap natin mismo
ang may-ari ng ano na ito, company. Kaya very privileged talaga tayo. Tinatawagan lang ni John kasi pinapaalam namin na nandito na kami. Facility pala ang tawag nito, guys. Facility. Ayan na, guys. We're here. Halaka. Ang laki ng kanilang mga chiller here. Oh, Bush Brothers. Excited na ako, guys, na pumasok sa loob. First time ko ito na makapunta sa Meat Factory. At may dala kaming jacket kasi papasok tayo ngayon sa chiller. Sa parang ref daw talaga kalamig, guys. Naku, hala, kayanin kaya natin. Thank you. Siya si John Bush, isa sa mga Bush Brothers, guys. Isa sa mga may-ari ng napaka-successful na company na ito. Nandito tayo ngayon sa room kung saan nandito ang kanilang mga finished products at saka i-deliver daw nila ito sa kanilang mga customers. Imagine, guys, grabe, libo-libo ang kanilang mga siniship, guys, every day sa iba't ibang lugar dito sa Amerika. Marathon in the Keys, and then Naples to Tampa. The processing room, the higher insulated this is all loading up, you see, but this was designed so we can continue processing, and if we have problems, we can work on them. We can bring people in, they can work. Sobrang laki ng kanilang kumpanya, guys, habang nagpapaliwanag siya sa akin, guys, no? Since 1921 pa pala ang kanilang business at ganito na siya lumago, guys. Napakalaking building, napaka-successful talaga. Alam nyo, habang nakikinig ako sa kanya, sinasabi ko rin sa sarili ko, nag-uumpisa pa lang ako ngayon sa aking business, guys, at balang araw, no? Samahan lang natin ang dasal, magiging successful din ang ating company. I can get a job here. So this is the part that I really want to show you. Oh, wow. Yes. This is the chef's kitchen. The idea At bilang meat factory sila, guys, no, meron din silang designated or meron silang kitchen. Dito nag-i-invite daw sila, guys, ng mga restaurant owners at mga chef ng isang restaurant. Tapos nagde-demo sila dito. Tapos niluluto nila yung mga karne dito, like mga steak, mga prime cut na mga steak. Tapos pinapakain nila sa kanilang mga supplier. At pag nagustuhan na kanilang mga supplier, ayan, may customer na sila kaagad. O ganun lang dapat, guys. Kailangan mag-invest ka talaga, 'di ba? Para makakuha ka ng maraming mga customers. Ang linis talaga, guys. No, napansin ko sa kanilang lugar, cleanliness talaga sila, guys. Is next to godliness. Parang yan ang kanilang motto. or something bad here, right? And then we also do third-party testing once a month. They're fermenting some ground beef to see if there's any harmful bacteria. Oh, Yeah. nice. We want repeat business. Right? We're not a one-hit wonder. The whole idea here is we want you guys to come back. Right? We want the experience from here to go to the table, and then the eating experience to be just as good, so that you remember and then move on. Yeah. So Ganito ang ginagawa nilang process, guys. Kailangan ma-make sure na safe ang mga kinakain nating karne. Dahil kapag meron niyang bacteria dyan, guys, after ng process na ito, i-recall daw nila lahat yan. Itatapon nila kahit gaano pa kadami ang kanilang na-produce, at pag may nakita silang something, itatapon talaga nila. Kaya I like this company, guys, kasi napaka-transparent nila sa kanilang mga customers. At dito naman sa area na ito, guys, ayan, this kung is makikita ninyo, nandito yung iba't ibang karne. Hindi pa yan nakakata. Meron po silang mga butchers dito, like 11 daw. So sila yung nagka-cut, depende kung anong cut ang gusto niyo, guys, na parte ng meat. So dito ginagawa. Lalaki ng mga karne na. Nasa factory tayo ng karne. Ayan mo. Wow! Ngayon na ako nakakita ng ganito palaki. Ang laki ng
32-ounce porterhouse. We cut some tomahawks, hangers, strips, ribeyes, fillets, hurts, knives, everything. Even the butcher blocks. Everything goes in there to get cleaned while the floors are getting cleaned in here. So it's basically as soon as all of the pieces are clean, the floor is clean, the place gets put back together. What this thing was in order to, Those machines. and if you're not forward thinking with it, you got to think for growth that you don't have yet. How do you think about that? Is South Carolina property less? Oh. This is our order. Yes. The best in the land. We're excited to cook it. Yes, straight from the facility. Let's make mushroom risotto. Got shiitake mushroom, garlic, risotto. More will be revealed. Stems are not edible. Who needs meat when you have mushrooms? Look how creamy and delicious. Oh, can't wait now. Are you ready to eat? Okay na to. Are you ready to eat? Yes. Ha! Hoy! Why is it small? It's Hi! It's gourmet. That's good. You sure? It's made out of rice. Wow. Very delicious.